inaasahang ilalabas ang bagong fare structure ng mga Transport Network Vehicle Service. Nagpulong kanina ang LTFRB kasama ang Transport Network Companies para talakayin ito. May live report si Salima Refran. Salima. Kinonsulta nga ng LTFRB ang mga kinatawan ng Grab, Otto, Hype, Golag at Hirna para pag-usapan kung paano itatakda ang pasahe sa kanilang mga serbisyo. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, na pagkasundo ang maglalaro ang pasahe ng mga Transport Network Vehicle Services o TNVS sa fare range na itatakda ng LTFRB. Mayroon pa rin itong base fare per kilometer, per minute charge at surge. Ayon kay LTFRB Board Member Engineer Ronaldo Corpus, isa sa alang-alang daw nila ang kapakanan ng mga pasahero pati na ng mga driver-operator. Magiging mas mataas ang pasahe ng TNVS sa mga taxi dahil sa premium service na iniaalok nito. Kukonsultahin din ng LTFRB para rito ang mga commuter at consumers group. Sa Hulyo naman inaasang ilalabas ang bagong fare structure ng mga TNVS. Samantala, Emil, nakikiusap ngayon ng LTFRB na mag-ayos na ng mga prangkisa ang mga TNVS sa master list na kumpleto na ang papeles. Sa ngayon kasi nasa 13,000 pa lang ang nagpapaproseso ng kanilang mga prangkisa sa LTFRB. Malayong-malayo sa 54,000 na nasa database nila. Ayon sa mga Transport Network Company, ang kakulangan ng mga TNVS ang dahilan kung bakit daw mas madalas ang surge at mataas ang pasahe. Pinag-aaralan na rin ng LTFRB kung magbubukas sila ng slots para sa mga bagong TNVS at ang pagbabalik sa master list ng mga na-deactivate noon. Sa Agosto naman daw, manghuhuli na ng mga kolorum na TNVS ang LTFRB. Emil. Sam, isang tanong lamang, bukod sa pagpapalabas ng bagong fare structure para dyan sa mga Transport Network Vehicle Service, napag-usapan din ba yung mas stiffer penalties o mas mahigpit na mga parusa sa mga driver na mambabastos, lalabag sa kanilang polisiya at gagawa ng mga bagay na talaga namang madedehado yung ating mga kababayan? Sam. Alam mo, Emil, yan yung isang topic na palaging napag-uusapan tuwing may pagpupulong itong LTFRB at itong mga transport network companies. Katunayan, meron na ngayong sistema itong mga TNC na kung sakasakali man na merong isang driver sa kanila na mabablacklist dahil merong ginawang mali o kinasuhan or may paglabag dun sa mga itinakda na ng prangkisa ng LTFRB, hindi na siya maaaring lumipat dun sa iba pang mga TNC. Ang ginagawa rin, meron ding mekanismo na yung mga reports na natatanggap ng mga TNC ay idinediretso sa LTFRB para ma-actionan din dahil yung mismong prangkisa ay nakapangalan doon sa driver-operator at hindi doon sa TNC. Ilan lang yan doon sa mga napag-uusapan ng mga TNC at ng LTFRB kung paano nga mas madidisiplina itong mga pasaway na driver ng mga TNVS. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.